Kumusta mga ka-Money Smart? Alam nyo ba may nakakausap ako kamakailan lang na nagtatanong, kung emergency fund ang pinag-uusapan, safe ba na ilagay ito sa stocks, crypto o negosyo? Napaka-importanteng topic to kasi maraming Pinoy ang nagkakamali dito. Iniisip natin na dapat kumikita rin agad ang emergency savings natin. Pero sandali lang, may mali sa ganitong pag-iisip. Isipin natin, ano ba talaga ang purpose ng emergency fund? Ito yung pera nating gagamitin kapag may biglaang gastos. Halimbawa, aksidente, biglaang pagkakasakit, o kaya nawalan ng trabaho. Kumbaga, ito yung safety net natin. Pero kapag nilagay mo ito sa mga risky investments, dalawang malaking problema ang pwedeng mangyari. Una, hindi guaranteed na accessible ang pera mo. Paano kung kailangan mo ng pera bukas para sa emergency, pero bagsak ang market? Hindi mo magagalaw ang pera mo o kaya naman malaking lugi ang aabutin mo. Pangalawa, mawawala ang proteksyon na dapat sana'y binibigay ng emergency fund mo. Imbes na safety net, nagiging parang sugal na lang. Kaya nga maraming nauubos ang ipon kasi inakala nilang pareho lang ang investment at emergency fund. Kaya ang malinaw na rule dito, iba ang emergency fund, iba ang investment. Ang emergency fund dapat safe at accessible. Kapag sinabi nating safe, ibig sabihin guaranteed na hindi mawawala ang pera mo. At kapag sinabi nating accessible, dapat makukuha mo anytime na kailangan mo. Sa kabilang banda, ang investment ay para sa growth ng pera mo. Normal lang na may kaakibat na risk ito. At okay lang na hindi agad accessible kasi long-term goal naman ang investment. Ngayon, saan mo dapat ilagay ang emergency fund mo? Una, pwede sa savings account, whether sa digital bank or traditional bank. Guaranteed safe yan at madali mong magagalaw kapag kailangan. Pangalawa, pwede rin sa time deposit kung gusto mo ng konting tubo. Mas mataas ang interest kaysa regular savings, pero accessible pa rin kapag kinakailangan. Pero definitely, huwag sa stocks, crypto, negosyo, o kahit saan na mataas ang risk. Hindi doon ang lugar ng emergency fund mo. Tandaan, hindi porket hindi kumikita nang malaki ang emergency fund mo ay hindi na ito effective. Ang primary purpose nito ay protection, hindi investment returns. Bago tayo magtapos, abangan nyo ang susunod nating video tungkol sa top 5 sidelines na pwedeng gawin kahit may full-time job. Siguradong marami kayong matututunan doon. Para sa mga latest financial tips at tricks, i-follow nyo ang Money Smart PH sa lahat ng social media platforms. I-click nyo na rin ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Salamat sa panonood. At tandaan, ang tamang financial decisions ngayon ang magsesecure ng kinabukasan mo. See you sa susunod na video.